Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ako po ay nagbablog na naman. Ito po ang aking ipapakita sa inyo, yung mga gawa na galing po sa exporter. Ito po ay ipiplex ko po sa inyo. Ayan po ang frame na mahirap. Ayan naman po ang mga plastic balls, ang kalabasa. Ayan po, delivery po namin yan. Kunti lang po yan kasi mga naiwan po yan noong last week. Ayan, ito po yung nasa ibabaw. Ito po ay mga samples para po sa susunod na production. Magsisipag po tayo ng samples guys para hindi po tayo mawawala ng production. Hindi tayo mawawala ng gawa, di ba ho? Ayan, nagkakarga na po sila ng aming deliver at naibaba na po ang para sa amin ng mga plastic balls at saka mga materialis po. Iyan po yung materials, yung mga nakaitim na container po. Iyan po ang materials na binabanggit ko sa inyo nung nakaraang video ko na iyan ang panglinis po namin sa aming mga kapis. Ayan, ang mga kapis po namin na nakikita ninyo ay wala na pong laman. Ayan. Ito naman po ang ibang gawa ay dadalahin po natin doon sa mga taga-layout po namin na nasa Cavite po, nasa Naik. Dati naman po silang taga-layout namin dahil dito po yan sa Las Piñas. Ang problema po, nadimulis po sila kaya naitapon po sila doon sa Naik. Doon po sila napunta sa Naik kaya dadalahan po natin ang gawa sila para naman sila ay matulungan. Kung tayo po ay natulungan nila, tutulungan din po natin sila kasi naiinip na sila. Ayan po ang kapis na dadalahin sa kanila. Binuhat na po ng tao ko, kayang-kaya naman. At dito, bago ko po ipadala ang aming glue ay hahaluan ko po muna ng tubig. Ito naman po yung tips para po makatipid po tayo doon sa ating materialis. Tingnan nyo naman po ang glue. Kung hindi yan titimplahan ng tubig, di mabilis yan, mahanginan lang yan ng konti ng electric fan, ay tuyo na po yan sa mga lagayan ng mga taga-layout. Kaya take note po, bago po natin ibigay sa taga-layout ang ating mga glue, titimplahan po muna natin ng ating tubig. Bantuan po natin ng tubig para iyan ay hindi matuyo sa kanilang mga lagayan, di ba ho? Tingnan nyo naman para pong kanin, hindi ho nahuhulog. Mabuti pa ang kanin mahulog, iyan po, dikit-dikit po oh. Napakalapot masyado po ng ating glue. Dahil iyan pong glue na yan, para lang po malaman ninyo, para din po kasi yan sa wood, sa kahoy po yung glue na yan. Pati din naman sa shell. Pagdating po kasi sa shell, ibig sabihin, hindi masyadong kailangan ng sobrang lapot sa shell dahil malambot na po yung kapis na didikitan ng glue. Kaya po ganyan yan kalapot dahil iyan po ay para din po yan ginagamit sa kahoy. Ayan. Patibay po kasi yung glue na yan para po yan sa kahoy at para sa shell. Kaya pagdating sa shell, hindi po natin kailangan ng malapot masyado. Lalabnawan po natin ng konti dahil matutuyo po yan sa mga lagayan. At ganon din po guys, take note, ang ating mga materyales, mga kapis, titimbangin po natin bago natin ibigay sa ating mga manggagawa sa house to house. Para na po makatipid ang mga magkakapis dahil ang kapis po ngayon napakamahal po. Ako, iyan, nagtsatsaga kahit po ang kamay na puno na ng glue. Tsaga lang po talaga kasi kailangan atin po yan trabaho. Tayo po ang nagpapatrabaho. Kaya tayo po ay matutong magtipid. Diba po? Magtipid tayo ng materialis dahil lahat po ng materialis ngayon nagtataasan. Ang ating item hindi po nagtataasan. Nagtaas man 10% to 15%, yun lang po ang tinaas ng mga exporter. Tayo kawawa mga supplier. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lahat ng mga magkakapis, mabuhay po tayong lahat ng mga nagkakapis. Mag-ingat lang po tayo sa ating mga ibilalabas na mga materials. Salamat and God bless us all.